Isa pong magandang tanghali sa inyong lahat mga kaibigan ko. Ayan, andito na naman po ang inyong Nanay Rayleigh. At ako po humingi sa inyo ng patawad at paumanhin kung medyo matagal-tagal po na hindi po nadugtungan ang ating Bible reading na araw-araw. Pagpasensyahan nyo po, talagang napakarami pong dumaan ng mga oras at bagyo sa aking buhay. At ngayong oras nga pong ito ay sisimulan po natin uli. Dahil ito po ang aking pangako sa Panginoon. Nababasahan ko po kayo ng salita ng Diyos mula Genesis hanggang Last Revelation o mula Genesis hanggang Pahayag. At nawa po ako'y inyong naunawaan mga kaibigan, dahil may kanya-kanya po talaga tayong pinagdadaanan sa buhay. At sa oras pong ito ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng unang Samuel, chapter 8 na po tayo. Pang 99 days na po natin ngayon. Simulan ko na po ang unang Samuel, chapter 8. Sabi po dito sa chapter 8, humingi ng hari ang mga Israelita. Nang matanda na si Samuel, pinili niya ang mga anak niyang lalaki na maging pinuno ng Israel. Joel ang pangalan ng panganay ni Abiha. Joel ang pangalan ng panganay at Abiha naman ang sumunod. Pareho silang namumuno sa Beersheba, pero hindi sila gaya ng kanilang ama. Gahaman sila sa pera, tumatanggap ng suhol at binabaluktot ang mga katarungan. Kaya nagtipon ang lahat ng tagapamahala ng Israel at pumunta kay Samuel sa Rama. Sinabi nila, matanda na po kayo at ang mga anak ninyo hindi naman sumusunod sa inyong mga pamamaraan. Ngayon bigyan niyo po kami ng hari na mamumuno sa amin gaya ng ibang bansa na mayroong hari. Pero sumama ang loob ni Samuel sa hiniling nila, kaya nanalangin siya sa Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, gawin mo ang ipinagagawa nila sa iyo, hindi ikaw ang tinatanggihan nila, kundi ako. Mula nang ilabas ko sila sa Ehipto hanggang ngayon, itinakwil nila ako at nagsisunod sa ibang mga Diyos. Ngayon, ganyan din ang ginagawa nila sa iyo, kaya gawin mo ang kahilingan nila, pero bigyan mo sila ng babala kung ano ang gagawin ng haring mamumuno sa kanila. Sinabi ni Samuel sa mga Israelitang humihingi ng hari ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Sinabi niya, ito ang gagawin ng hari na mamumuno sa inyo, kukunin ang mga anak ninyong lalaki at gagawin niyang mga sundalo, ang iba'y gagawin niyang mga ngarwahe, mga ngabayo, at ang iba'y mauuna sa kanyang karwahe. Ang iba sa kanila'y gagawin niyang opisyal na mamahala sa 1,000 sundalo, at ang iba naman sa 50 sundalo. Ang iba'y pag-aararuhin niya sa kanyang bukid, at ang iba'y pag-aanihin ng mga pananim niya. Ang iba na may gagawin niya manggagawa ng mga armas para sa digmaan at ang mga kagamitan para sa kanyang mga karwahe. Kukunin niya ang mga anak ninyong babae at gagawin niya ang mga manggagawa ng pabango, kusinera at panadira. Kukunin niya ang pinakamaganda ninyong mga bukid, mga ubasan, mga taniman ng olibo at ibibigay niya ang mga ito sa mga tagasunod niya. Kukunin niya ang 10 bahagi ng inyong mga trigo at ang mga ubas at ibibigay niya sa mga opisyal at iba pa niyang mga tagasunod. Kukunin din niya ang mga alipin niyong lalaki at babae at ang pinakamaganda ninyong mga baka at mga asno para magtrabaho sa kanya. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng mga hayop ninyo at pati kayo ay gagawin niyang mga alipin. Pagdating ng araw na iyon, dadaing kayo sa Panginoon dahil sa kalupitan ng hari na pinili ninyo, pero hindi niya kayo sasagutin. Pero hindi nakinig Samuel ang mga tao. Sinabi niya, hindi maaari. Gusto namin ng may haring mamamahala sa amin at magiging tulad kami ng ibang mga bansa na may haring namamahala at nangunguna sa amin sa digmaan. Nang marinig ni Samuel ang lahat ng sinabi ng mga tao, sinabi niya ito sa Panginoon. Sumagot ang Panginoon sa kanya, gawin mo ang sinabi nila, bigyan mo sila ng hari. Pagkatapos, sinabi ni Samuel sa mga Israelita, sige, pumapayag na ako, magsiuwi na kayo sa mga bayan ninyo. Chapter 9, pinili ni Samuel si Saul para maging hari. May isang taong mayaman at kilala mula sa lahi ng Benjamin, ang pangalan niya ay Kis, at anak siya ni Abiel. Si Abiel ay anak ni Zeror. Si
Si Seror ay anak ni Bakurat at si Bakurat ay anak ni Afeya na mula sa lahi ni Benjamin. Si Kis ay may anak na ang pangalan ay Saul. Bata pa si Saul at siya ang pinakagwapo at pinakamatangkad na lalaki sa Israel. Isang araw, nawala ang mga asno ni Kis, kaya sinabi niya sa anak niyang si Saul, magsama ka ng isang utusan at hanapin ninyo ang mga asno. Kaya lumakad si Saul at ang utusan. Nakarating sila sa mga burol ng Ephraim hanggang sa lugar ng Shalisha, pero wala silang nakitang mga asno. Kaya tumuloy sila sa lugar ng Shalim hanggang sa mga lugar ng Benjamin, pero hindi rin daw nakita ang mga asno doon. Nang makarating sila sa lugar ng Suf, sinabi ni Saul sa kanyang utusan, umuwi na tayo, baka lalong mag-alala sa atin ang aking ama kaysa mga asno. Pero sumagot ang utusan, sandali lang po, may isang lingkod ng Diyos na malapit lang dito, iginagalang siya ng mga tao at magkatotoo ang lahat ng kanyang sinasabi. Pumunta po tayo sa kanya at baka sakaling masabi niya sa atin kung saan makikita ang mga asno. Sinabi ni Saul sa utusan, kung pupunta tayo, ano ang ibibigay natin sa kanya? Wala na tayong natirang pagkain, wala tayong maibibigay. Sumagot ang utusan, mayroon pa po akong isang pirasong pilak, ibibigay ko po ito sa lingkod ng Diyos para sabihin niya sa atin kung saan natin makikita ang mga asno. Mabuti, ang sabi ni Saul, halika na, pumunta na tayo sa manghuhula. Noon sa Israel, kung may taong gusto makatanggap ng mensahe galing sa Diyos, sinasabi niya, halika, pumunta tayo sa mga manghuhula, dahil ang mga tinatawag na propeta ngayon ay tinatawag na manghuhula noon. Pumunta si Saul at ang utusan sa bayan kung saan naroon ang propeta ng Diyos. Habang tinatahak nila ang daang pakyat sa burol ng bayan, nakasalubong nila ang mga dalagang palabas para umigib. Nagtanong sila sa mga dalaga, nandito ba ngayon ang manghuhula? Sumagot sila, oo, nandyan siya. Nauna lang ng kaunti sa inyo, kararating lang niya sa bayan namin para pangunahan ang mga tao sa paghahandog doon sa sambahan sa mataas na lugar. Dalian ninyo, habulin ninyo siya bago siya umakyat sa sambahan sa mataas na lugar para roon kumain. Hindi kakain ang mga taong inimbita kung hindi pa siya dumarating. Kaya kailangang basbasan muna niya ang mga handog, kaya't umakyat na kayo dahil maabutan ninyo siya habang may araw pa. Kaya umakyat sila sa bayan at habang papasok sila, nakita nila si Samuel na dumarating na kasalubong nila papunta sa sambahan sa mataas na lugar. Isang araw bago dumating si Saul, sinabi na ng Panginoon kay Samuel, bukas sa ganito ring oras, papupuntahin ko sa iyo ang isang tao na galing sa lugar ng Benjamin. Pahiran mo siya ng langis ang kanyang ulo bilang tanda na siya ang pinili kong magiging pinuno ng mga mamamayan kong Israelita. Ililigtas niya ang aking mga mamayan sa kamay ng mga Filisteo dahil nakita ko ang paghihirap nila at narinig ko ang paghingi nila ng tulong. Nang makita ni Samuel si Saul, nagsalita ang Panginoon kay Samuel, siya ang taong sinasabi ko sa iyo, pamumunuan niya ang aking bayan. Lumapit si Saul kay Samuel sa may daang papasok ng bayan at nagtanong, saan ba rito ang bahay ng manghuhula? Sumagot si Samuel, ako ang manghuhula. Mauna kayo sa akin sa pagpunta sa sambahan sa mataas na lugar, dahil sa araw na ito, kakain kayong kasama ko. Bukas ng umaga, sasabihin ko sa iyo ang gusto mong malaman at pagkatapos ay lumakad na kayo. Tungkol sa mga asnong 3 araw nang nawawala, huwag ka nang mag-alala pa dahil nakita na sila. At ngayon, sinasabi ko sa iyo na ikaw ang sambahayan ng iyong ama, ang inaasahan ng mga Israelita. Sumagot si Saul, pero galing lang po ako sa lahi ni Benjamin, ang pinakamaliit na lahi ng Israel, at ang sambahayan namin ang pinakamababa sa aming lahi. Bakit po ninyo sinasabi sa akin yan? Nang makarating na sila sa sambahan sa mataas na lugar, dinala ni Samuel si Saul at ang kanyang utusan sa malaking kwarto kung saan nakaupo ang 30 tao na inimbita. Pagkatapos, pinaupo niya si Saul at kanyang inutusan sa upuang parang sa pangunahing bisita. Sinabi ni Samuel sa tagapagluto, dalhin mo rito ang karneng ipinatabi ko sa iyo. Kaya kinuha ng tagapagluto ang hita at inilagay sa harapan ni Saul.
Sinabi ni Samuel kay Saul, kainin mo, itinabi ko talaga yan bago ko inimbitahan ang mga taong ito para sa ganitong mahalagang okasyon. Kaya kumain si Saul kasama si Samuel ng araw na iyon. Pagbalik nila sa bayan galing sa sambahan sa mataas na lugar, ipinaghanda siya ni Samuel ng matutulugan doon sa patag na bubong ng kanyang bahay at doon natulog si Saul. Kinaumagahan, tinawag ni Samuel si Saul kung saan siya natulog. Bangon na, maghanda ka na, dahil pauwiin na kita. Nang makapaghanda na si Saul, sabay silang lumabas ng bahay ni Samuel. Nang palabas na sila ng bayan, sinabi ni Samuel kay Saul, paunahin mo ang utusan mo. May sasabihin lang ako sa iyo mula sa Diyos. Kaya nauna ang utusan. Ayan, hanggang dito lang po muna tayo mga kaibigan sa 2 chapter. Dahil ang inyo pong Nanay Rely ay bumibili lang po ng load. Wala po tayong internet dito. At ang akin pong load na halaga po ng 99 pesos. Minsan ay 2 days lang. Mapalad na kung abutin ng 3 days. Kaya, ayan, purihin po ang Panginoon. Patuloy at patuloy pong sumusuway ang mga Israelita sa ating Diyos. At ayaw nilang pakinggan ang mga lingkod ng Panginoon. Yan, gaya din po ng buhay ng tao sa panahong ito. Kahit po tinuturuan na ng Diyos ang tama ang mga tao, ngunit patuloy pong sumusuway. Ano po, kahit man po tinuturuan na ng Diyos ang mga tao na pumili ng isang leader na maayos, ngunit ang mga tao ay patuloy na sumusuway. Dahil ang lahat ng tao naman talaga ay meron pong kahinaan. Ngunit ang nais ng Diyos ay mapabuti po tayo. So yun po, ang number 1 po na ating leader, the best na walang katulad ang ating Panginoon. Siya po ang may-ari ng buhay natin at siya po talaga ang ating number 1 na pinuno ng ating buhay. Pinuno ng buong mundo. Kaya sa Diyos po tayo mamalagi. Siya po ang ating Panginoon na hindi po tayo pababayaan. So yun lang mga kaibigan. Maraming salamat po muli sa inyong suporta dito po sa aking Bible Reading Daily. At loobin po nawa talaga ng Diyos, hindi po tayo maubusan ng pambiling load para habang andito po ako sa Sibuyan Island ay maipagpapatuloy po natin ang ating Bible reading. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita na ating binasa ngayong tanghali at sa Diyos po ang lahat ng parangal at papuri. Amen.